Hello Beshies! Welcome back dito sa aking channel, and today's vlog isang bagong loan app na kung saan pwede tayong umutang daw hanggang 100,000 pesos and meron itong mababang interest daw at halos nasa 4 to 5 months na loan terms. Kaya nga mga Beshies, share ko na naman sa inyo kasi napakabago or bagong-bago na naman yung loan app na ito na nakita natin, and sana mapanood nyo yung buong video para at least diba magkaroon kayo ng idea or malaman nyo kung paano nga ba talaga magpautang yung loan app na ito, kasi maaari na nakita nyo ito or nakita nyo yung app na to sa iba't ibang mga social media platform or nakita nyo yung ads nito sa kung anong app na dina-download nyo mga Beshies, para diba alam nyo kung ano yung possible na ma-experience nyo nga sa loan app na ito. Kasi ayon nga dito ay quick loans daw or fast approval daw ito, mabilis yung pag-process nila ng loan application at pag-disburse ng loan proceeds once na na-aprubahan nga ang ating loan application. Apply in 3 minutes and get the fund immediately. Pero bago ang lahat mga Beshies, kung ngayon ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. Kung ano nga pa yung mga legit at hindi legit na pwede nating mahiraman online. Back to the topic, and here nga ang pag-usapan natin na itong Hot Peso Loan App Philippines. So ito nga daw ay under ng Ludhiana Punjab, Lending Corporation. So hindi ko na rin mabasa itong developer ng loan app na ito, Ludhiana Punjab. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na quick loans daw and 100,000 pesos yung pwedeng mahiram, flexible repayment, and customer support. Ayan, so personalized recommendation. So once na i-open natin nga yung loan app na ito agad yung bubungad sa atin, di ba? 180,000 na naman daw yung pwede nating mahiram. So from 100,000 pesos, naging 180,000 pesos daw. So, maglalagay ulit tayo mga Beshies ng ating valid mobile number. At may nakalagay dito na large amount, low interest rate, get multiple personal loans. So, may multiple personal loans sa loan app na ito. So, ayun nga mga Beshies, once na natap mo yung get OTP, meron na naman tayong matatanggap nga na one-time password na input nga lang natin dito. ID. So, napakadali lang mag-apply talaga sa iba't ibang mga loan app. Kaya lang ang problema kasi ay kung legit ba or kung mababa ba yung interest or yung processing fees, kung mahaba ba yung loan terms. Kaya nga gumagawa ako ng iba't ibang reviews, okay? So from 100,000 pesos, naging 180,000 pesos at ngayon 8,000 nga lang daw yung pwede kong mahiram. At para nga daw makautang ako ng 8,000 pesos, sasagutan natin na naman itong iba't ibang mga infos, okay? At kailangan nating mag-upload ng isang valid yung mga ID na tinatanggap. May UMID, driver's license, passport in, yung SSS, yung voter's ID, health card, national ID, postal ID, PRC, at yung pag-ibig. So, UMID ID yung pipiliin ko dito mga Beshies, at syempre, pipicturean na naman natin mga Beshies yung valid government ID natin. So, and agad-agad or automatic po na nakuha yung name ko, yung ID number, at yung date of birth. Please carefully check the information. It cannot be changed after uploading. So, confirm lang natin ito mga Beshies once na okay daw yung mga infos na nakalagay dyan. Pero ayun nga, hindi ko kayo na-encourage na umutang dito, okay? So, ayun nga, pwede mo namang palitan kung sakali na mali daw yung nakalagay dito. Yung pangalan, yung date of birth, at yung ID number. So, ayan, may facial verification din ito mga Beshies. So, itatapat lang ulit natin yung cellphone nga sa ating mukha. So, ganun lang din naman, same lang din sa ibang mga loan app na sasagutan yung mga personal information, mag-upload ng isang ID, and then may facial verification. At ngayon nga, personal information daw. Kailangan kong masagutan itong education, yung marital status, email address, ilalagay daw ulit natin dito. And then yung
gender, loan purpose, yung address details, yung home phone. So, kailangan yung masagutan yan. And by the way pala mga beshies, itong nakikita nyo dito ay sample lang ha. Sample lang itong nilagay ko na information dito. Pero ayan, binabalikan ko naman. Ine-erase ko ang mga ito, then nilalagay ko yung exact infos ko. So, hindi ko naman pwedeng i-public yung mga personal information ko, no? Okay, so ayan, next ay sa job information. So, company name, lalagay nga lang daw natin dito. At yung company address. Company phone number, ilalagay nyo lang ulit dito mga beshies. At yung profession, yung work experience. Okay? So, monthly income, yung job type, full-time or part-time, ganyan. Next, yung contact information. So, kailangan yung maglagay dito mga beshies ng contact information. And make sure, kung sakaling nasubukan nyo itong mga beshies ko ha, ay yung mga kaaway nyo, wag nyong ilagay. Kasi usually talaga sa iba't ibang mga loan app, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito. Kaya lang kasi mga beshies, kapag sinasabi nating loan shark or marami akong naging experience na sinubukan yung ibang mga loan app na mini-message yung personal references once na madelay ka sa pagbabayad ng iyong utang. So, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero para lang din mag-ingat tayo sa mga number na nilalagay natin. Kung ayaw nyo din na medyo mapahiya, diba, sa mga kaaway nyo, ano? So, emergency contact. So, yung payment account information, it's either e-wallets or via bank. E-wallet na naman sa akin mga beshies ko ha, via GCash. At lalagay lang natin yung mobile number at yung payment account number. Dito mga beshies, diba, from 100,000 pesos, tas naging 180,000 pesos, then naging 8,000 pesos, at ngayon, sa dulo ng aking loan application, 3,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang dito. So, dun sa 3,000 pesos mga beshies, ang disbursal amount ay 1,860 pesos lang, diba? And repayment amount ay 3,000 pesos. And diba, kung mapapansin nyo, ang laki talaga yung processing fees, yung total interest fee, yung risk control fee. Kasi yung 3,000 pesos na approval loan amount, bali ang matatanggap nga lang ay 1,860. Dahil meron silang kinaltas or may kinaltas yung loan app na ito na processing fee na 950 pesos, total interest fee 19 pesos, at risk control service fee 171 pesos. And kailangan kong magbayad doon sa due date ko ng 3,000 pesos. At ngayon nga kasi mga beshies, apply ako ng October 29. At kung mapapansin nyo, ang due date ko agad-agad ay sa November 4 na kung saan magbabayad ako ng 3,000 pesos. So, kung October 29 ako nag-apply, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Akalain mo, yung tipong utang ka ng 3,000 pesos, ang matatanggap mo lang ay 1,860. So, agad-agad na sa 1,000 plus yung kinaltas. Then, kailangan kong magbayad within 6 days ng 3,000 pesos. So, napakataas na naman mga beshies yung processing fees, itong risk control service fee, at yung interest fee ng loan app na ito. Kaya hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. At yung sinabi nga ng loan app na ito na 100,000 pesos or 180,000 pesos na pwedeng mahiram ay hindi po totoo. Kasi dito nga sa dulo ng ating loan application ay 3,000 pesos lang pala yung pwedeng mautang dito nga sa loan app na ito, okay? Dito sa Hot Peso Loan App Philippines. Kaya hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. Pero ayun nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung itutuloy nyo pa rin na manghiram sa loan app na ito kahit napanood nyo nga yung buong video natin. Pero kung ako yung tatanungin nyo, please lang, huwag nyo na talagang subukan mga beshies kung ayaw mo na mas lalong ma-stress, lalong-lalo pag due date mo or nag-pause due yung loan mo tas wala ka pang pambayad. Talagang asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages, iba't ibang mga calls na may kasamang pananakot or panghaharas or medyo masakit na pananalita ng mga collector ng iba't ibang mga loan app. Lalong-lalo kapag mga ganitong loan shark nga na may mataas na interest and processing fee at service fee, okay? So, wag nyo nang subukan talaga mga beshies. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at wag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!